Hello Sir Paul. Kwento ko lang tong isang karanasan ko na medyo weird. Nangyari po ito, hindi ko na matandaan kung early 2000 ba o mga late 2000s ba. Basta bata pa po ako niyan, siguro mga 11 to 14 years old. Pasensya na po pero mahina talaga ako sa mga dates. Ako po ay laking Maynila. Taga Malati po ako. Diyan po ako ipinanganak at nagkaroon ng isip. Pero ngayon nasa Cavite na po ako. Dito na kasi nakalipat ang mga magulang ko dahil nakahanap kami ng rento-o na bahay. Dati kasi nangungupahan lang kami. Anyway, heto na nga. Dati po akong sakit ng ulo ng mga magulang ko. Sa murang edad ko ay pagala-gala lamang ako kasama ang mga kabarkada ko. Yun nga rin ang dahilan kung bakit nila ako nilayo sa Kamaynilaan. Kasi kung hindi, baka mamaya adik na ako. Baka nakapatay na ako. Baka nasa kulungan. O baka patayin na rin ako. Nagsisimula na kasi ako magrebelde diyan kasi naimpluwensyahan na ako ng mga batang hamog, mga batang malate. Gabi-gabi po ay lumalabas kami. Nakikipagrambulan, naghahanap ng away. Minsan nga ultimo barangay tanod at pulis ay kinakalaban namin. Nakikipagbatuhan ng pillbox, bato at kung ano-ano pa. Pero mas madalas, kaaway po namin yung kabilang gang. So heto na nga. Alam niyo po yung Manila Zoo? Meron po yung katabi na park. Alam ko ang tawag ngayon dyan paraiso ng Batang Maynila. Pero dati, ewan ko kung gano'n na rin yung tawag dyan basta may park po dyan. May mga palaruan, may mga kubo, tapos may bisikletahan, may joggingan, tapos maraming puno po dyan. Minsan dyan kami nagtatambay. Lalo na kapag wala kaming ginagawa. Sakop kasi ng teritoryo namin yan. Kapag may nakikita kaming dayo na kabilang gang, doon sa kabilang dako, binabanatan ka agad namin yan. Ganoon kami kapasaway noon. Isang gabi po noon, habang nakatambay kami ng mga tropa ko doon sa parke na yan, may mga dumating na tao. Matatanda na ito. Siyempre wala naman kaming pakialam sa mga yon. Alangan labanan namin sila, hindi ba? Alis may gawa silang masama sa amin. Pero napansin namin na nandoon lang sila sa kabila. Marami rin sila. Mga 10 mahigit kami noon mga ganon din ang bilang pero kami nagtatawanan, nagkakwentuhan lang, nag-aasaran at kung ano-ano pa. By the way, siguro mga alas 10 ng gabi ito. Noong una hindi naman namin sila pinapansin kasi wala lang. Abala lang din kami sa mga ginagawa namin. Pero maya-maya po, yung isa sa mga kasamahan ko, binulungan kami. Uy, tignan niyo yun oh. Parang kakaibang ginagawa ng mga grupong yun ah. Ilarawan ko lang ng bahagya ang grupo na iyon. Kakaiba ang suot nila. Mga nakaitim silang lahat. Tapos, napansin namin na mga naka-eyeliner po sila. Noong mga panahon po na yan, usong-uso yung mga emo. Meron din silang suot na mga sabat, yung bracelet na kulay itim. May mga hikaw din, tapos may kung ano-ano pa basta yung forma po nila, pang-emo. Nagtaka kami kasi tinuro nga siya ng isa sa mga kasama ko. Kadi tinignan namin kung anong ginagawa nila at napansin po namin na nakapabilog po sila. By the way, nandun po sila sa bandang parte ng park. Tapos, mapuno po doon at hindi ka masyadong makikita unless nandun ka sa loob. Pero kapag nasa labas ka o kaya naman nasa kalsada, hindi mo sila makikita. Kami kitang-kita namin sila kasi malapit lang kami, siguro mga 20 to 30 meters ang layo. Nakita po namin na doon sa gitna nila may mga kandilang nakatayo. Siyempre nakasindi. Tapos nakapaukit trianggulo. At sa gitna po, nakita po namin na may mga patay na manok. Maliwanag doon kasi may ilaw. Idagdag mo pa yung liwanag na dulot ng mga kandila. Ang dami kasi. Ginawa namin ng mga kasamahan ko. Naglakad kami papalapit. Pero dahan-dahan lang. Tapos nagtatago kami para hindi nila makita na nakikita namin ang ginagawa nila. Pero sila focus na focus lang sa kanilang ginagawang kawirduhan. Magkahawak po ang kanilang mga kamay, Sir Paul. Tapos nagsasalita po sila ng mga hindi normal na salita. Hindi Tagalog, hindi Bisaya. Para pong Latin.
Sa totoo lang, Sir Paul, uso na ang mga katatakutan na kwento. Early 2000s na po yan eh. May mga napanood na kaming pelikula o mga palabas na ganyang klase. Pero syempre hindi namin ma-imagine noon na katatakutan na pala ang nangyayari. Nanatili lang kami doon. Kami kasi yung mga batang wala pang pakialam at masyadong pakialamero mga pasaway. Hanggang sa maya-maya po, Sir Paul, nakita po namin na doon po sa mga manok na patay, partikular doon sa dugo na umaago sa gitna, nakita namin na may lumabas po na usok. Kulay itim na usok, kahit madilim kitang-kita mo siya, mahahalata mo. Tapos, yung usok po, lumaki ng lumaki at nagkorte ng isang nilalang. Tao ang wangis niya pero kakaiba po ang itsura, malaki. Tapos, yung mga taong nakaitim, bigla pong nagsiyukuan. Nagsalita ng mga hindi normal na salita, kakaiba. Pero base sa pagkakaintindi ko noon, para nalang sinasamba yung nilalang na nagmistulang usok. Para silang nagmamakaawa, para silang mahinihiling, para silang humihingi ng patawad. Ganoon po ang tono nila. Kasabay po noon yung iba sa mga kasamahan ko ay nagtakbuhan na at 3 na lang kaming naiwan noon. Hindi ko alam sa sarili ko kung natatakot ba ako o nanigas na lang ako, basta kahit natatakot na ako noon, hindi ko magawang umalis. Para bang nakuha nun yung interes ko? Para kasing magic. Ang galing. Paano ka ako nangyayari yun? Ngunit ang akala ko hanggang doon lang yun, nagkamali ako, Sir Paul. Dahil maya-maya po, yung nilalang na naging usok, unti-unting parang nagiging totoo. Parang hindi na siya nagiging transparent at parang may katawan na talaga siya. Nagulat ako nang bigla niyang patayuin yung mga taong nakaitim at isa-isa silang pinapila. Yung unang pinapila, humiwa sa kanyang palad. Tapos, yung dugo na rumaragasa, ipinainom niya doon sa may halimaw. Yung halimaw naman, sarap na sarap. Sunod-sunod po ang naging pagpila. At lahat sila ay ganun ang ginagawa. Hinihiwaan nila ang kanilang mga palad, tapos yung dugo, ipinapainom doon sa nilalang. At yung nilalang po, Sir Paul, maniwala man kayo o sa hindi, unti-unti pong nagiging tao. Nagiging normal. Mula sa naging nakakatakot na itsura, naging normal at maayos na tao. At sa pagkakataon na yon, nagsalita na po siya ng normal. Naiintindihan ko na dahil Tagalog na ito. Salamat mga alagad ko. Salamat. Ibigay sa akin ang alay. Yung mga nakaitim, kinuha yung 3 manok na nakalagay sa gitna at inabot doon sa lalaki. Tapos, kinain niya ito ng hilaw, laman sa laman, kagat sa kagat. Nandari nga ako eh. Halos masuka ako pero hindi pa pala nagtatapos doon ng lahat. At sa pagtatapos ng gabing to sa muli kong pagbalik, ibigay ang panghuling handog. Nagulat ako dahil mula sa malayo, may isang bata doon na bihag nila. Nakatali pa ang mga kamay nito, nakabusal, tulog, walang malay. Nilagay nila ito sa harapan ng lalaki at maya-maya nakita kong nagbagong itsura ng mukha ng lalaki, nagbalik sa pangit. Tapos, sinakmal niya ang bata. Pagkasakmal na pagkasakmal, Sir Paul, takbuhan na kami ng mga natitira kong kaibigan. Lumayo kami doon sa parke na iyon. Karipas kami. Halos mangiyak-ngiyak, masuka-suka at maubo-ubo ako sa nasaksihan ko. Hindi ako makapaniwala, trumang-truma ako, Sir Paul. Pagka-uwi ko sa bahay, takang-taka ang nanay at tatay ko pati mga kapatid ko. Ano ro bang nangyari sa akin? Napaaway daw ba ako pero hindi ko sinabi sa kanila ang lahat. Mula noon, Sir Paul, hindi ako naglalalabas. Nagtago lang ako sa bahay namin ng ilang mga araw. At doon ko na nabalitaan na lilipat na raw kami ng pamilya ko sa Cavite. Na hindi ko tinutulan kasi sa totoo lang, Sir Paul, mas gusto ko yon. Ayoko na sa Maynila dahil baka makita ko pa ulit yung kahindik-hindik na grupo na iyon.
Hanggang sa panahon na ito, Sir Paul, wala akong kaide-ideya kung ano ang mga nasaksihan ko. Kulto ba yun? Ano bang ginawa nilang mahika? May sa demonyo yung binuhay nila. Nasaan na sila ngayon? Anong nangyari sa bata? Anong nangyari doon sa usok na nagmukhang halimaw na naging normal na tao? Ang daming katanungan, ang daming mga sagot na hinahanap. Pero walang nakuha. Palagay niyo mga nakikinig. Ano nga kaya ang mga kasagutan sa mga tanong ko?